idadagdag ko lang ang pasasalamat ng buong sambayan ng Pilipino sa lahat ng ginagawa niyo po para sa ating bansa. At para naman sa akin, magpapasalamat ako dahil alam niyo, Mr. President, marami akong natutunan sa inyo, lalong-lalo na sa communication. Eh, turo sa akin magsalita ng diplomatic at saka malumanay. Pero dito sa nakarang 2 taon, mukhang mas effective yata yung style. O halimbawa, dito sa issue ko, kung ako, ito yung sasabihin ko. All we ever ask from the media, foreign and local, is that you be fair in your reporting of us and understand the circumstances in which we have to exist. We want you to be partners with us in the effort of nation building. So, parang mas maganda yata ito eh. Ayun, media, wala akong pakialam. Sabi nila ako daw pinaka-unpopular sa international press. Wala akong pakialam, putang ina ninyo. Ito naman, yung po sa mga dayuhan na nagkakamali sa ating kasaysayan, ganito paliwanag ko. It's very important that all Filipinos understand, especially the young ones, that the history of the Philippines did not start with the coming of the Spanish. If anyone contends that, I would just have to disagree. Ito yata yung naiintindihan nila eh. Our history books, look at our history books na on sa amin. Who discovered the Philippines? The answer was Magellan. Ano? Kung ako ang presidente noon, sampalin kita pag ginawa ko. O ito pa, itong paborito nating mga EU. Ito yung sinabi ko sa kanila. Our friends in the EU, please respect the fact that the Philippines is a sovereign nation. But as such, although we disagree, we are always open to all your comments and observations as long as it is constructive to this effort of nation building. But it turns out, this is the language that they understand. Sila yun eh. Sino? France, Britain. Tapos yung EU ngayon has the goal to condemn it. As again, I repeat it, fuck you. Kaya happy birthday, Mr. President. Happy birthday, my friend. Huwag nyo lang intindihin yung mga Happy birthday. Nakita po niyo si Bobong Marcos. Paano siya sumipsip nung panahong nagre-reklamo siya na ano daw, na daya siya ni Leni Robredo. Yun po yung panahon na presidente pa si Tatay Digong. Walang ginawa ang Bobong Marcos na yan. Hoy, Bobong Marcos, napanood mo yung katarantaduang yun? Kung ano-ano pinagsasabi mo sa Pangulong Duterte, ha? Di ba? Puri ka ng puri. Himot ka ng himot sa kanyang medpacks. Ngayon, binabastos mo na siya gano'n. Tanong lang, binabastos mo na ba siya ngayon? Di ba? Kaya dito mga reaction to mga Marcoses na to, wala yung mga yan. Maggagamit yan. Nung nakuha na nila ang kanilang gusto, at nakuha na nila ang kanilang minimithi, at nakuha na nila ang posisyon, wala snik, halos ipako sa krus ang mga Duterte sa panahon nila ngayon. Pinapersecute nila si BP Sara, pinapersecute nila si Pangulong Duterte, pinapersecute nila si Kibuloy. Si Kibuloy, tinulungan ka ni Kibuloy, ha? Bobong Marcos, ha? Tinulungan siya ni Kibuloy. Sa SMNI lang siya nakakapagsalita nung panahon ng eleksyon. Ngayon si Kibuloy nakakulong. Tinatawag pa niyang bulaang propeta. Nakakadiri tong presidente na to. Kaya naman walang hindi nakapagtataka na ang presidente na to ay pinagtatawanan na lang at hindi na po pinapansin. Naglalakad po siya, wala nang pumapansin sa kanya. Oo, maniwala po kayo sa akin. Wala nang pumapansin sa kanya kasi nga lahat ng ginagawa niya puro mga kabalintunan na. Wala na po, tapos na ang buto-buto dito. Ganyan po ang Pangulong iniluklok natin dyan sa Malacanang. Kaya yan, di ba? Ang gaganda na sinasabi niya patungkol sa Pangulong Duterte.
Ngayon, kulang na lang talaga. Ay, talagang kulang na lang. Di po ba? Iba na si Bobong Marcos ngayon. Hindi na siya yung Marcos na binoto ninyo. Hindi na siya yung nangako na ganyan, gano'n. Wala eh. Talagang totoo, sinabi ni Tatay Digong, sa simula pa lang, meron tayong bangag na presidente. So, pakinggan po ninyo ito mga kareaksyon, maganda to. Sa mismong baluarte ng mga Duterte sa Mindanao, niresbaka ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa pagpatay sa mga senador para makapasok ang kanya mga iniendorso sa Senado sa halalan 2025. Narinig lang natin nung isang araw, wala daw pag-asa. Siguro, sabi na wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay talaga, bagay, mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Sagot na isang pambato ng dating Pangulo, hindi Teka lang. Alam ba ninyo kung lahat ng sasabihin ng Pangulong Duterte ay pinapaniwalaan ninyo? Kapag pa sinabi na bangag ka, sinabi ng Pangulong Duterte na bangag ka, totoo yun? Di po ba mga kareaksyon? Lahat po ng sasabihin ng Pangulong Duterte ay naniniwala po itong mga utu-utu na to. Kapag pa sinabi nilang dumudurog ka, Bobong Marcos, totoo yun? Dapat ba kaming maniwala doon? Sinabi ng Pangulong Duterte na di po ba mga kareaksyon, titira siya ng 15 senador. Naniniwala kayo doon? Hindi kayo marunong magpagdiruan? dapat seryosohin ang mga sinabi niya. Hanggang ngayon ba, yung mga biro niya gano'n, may big deal pa rin sa inyo? Biro lang yun, klaro, biro. O, yun. Huwag niyo paniwalaan yung biro. Pero ayon sa ilang kongresista, hindi ito may tuturing na biro at hindi rin katanggap-tanggap dahil banta ito sa buhay ng mga senador. Hinimok din ni Representative Zia Alonto Adyong na imbestigahan ng National Bureau of Investigation ang kanyang mga sinabi tulad ng pagsisiyasat nito sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kanyang asawa at pinsang si Speaker Martin Romualdez. Kinwestiyon naman ni Senatorial candidate Leody de Guzman ang estado ng pag-iisip ng dating Pangulo. Hindi ko malaman kung nasisiraan na ng ulo yung Pangulo, dating Pangulong Duterte, dahil kung at... Oy, gago ka ba? Wala sinasabing nasisira siya ng ulo. Ang tanong namin, gago ka ba? Leody! Leody, nag-almusal ka na, hindi pa? Tawagan mo nga si Bobong Marcos, padala ng almusal ito. Para manahimik na. Ano nang pumapasok sa kanyang isip, mga bagay na hindi tanggap ng ating lipunan. Kaya tingin ko, alam na ng mga tao kung anong klaseng presidente siya. Hindi, alam namin kung anong klaseng tao ka, Leody. Nung nakaraan, tumakbo ang pagka-presidente. Marami pa yata boto sa iyong barangay tanod sa amin. Ngayon, tumatakbo na naman bilang senador. Di po ba mga kareaksyon ng mga ganitong klaseng kandidato? Di po ba mga nuisance yung mga yan? Ay, hindi ka nuisance, Leody. Pakitanggal po yung nuisance sa Coordinator of the Legislation. Walas ti ka, Leody, Sinong nasisiraan ng bayit? Ang Pangulong Duterte o ikaw? Kailan ka ba nanalo, Leody? Ba't hindi ka manahimik? Sa bagay, yung TV Patrol talagang gusto nilang ini-interview mga ganyan. Si Leody, si Castro, si Manuelita, si Brosas. Di ba mga kareaksyon? Ba't hindi nyo interview si Marcoleta? Bukod sa isyu ng banta sa mga senador, unang pinintasan ng Pangulo ang mga pambato ng dating presidente habang ibinida na walang bahid ng mga kandidato na administrasyon. Huwag tayong papayag na bumalik ang Pilipinas sa panahon ng dilim. Huwag tayong papayag na ang Pilipinas ay babalik sa panahon ng lagim. Ay, Bobong Marcos! Dilim, lagim. Ang talino mo, asa mo na pag-aralan yun? Sino nagturo sa yung rhyme na yun? Dilim, lagim, dilim, lagim.
Ano yan? Horror movie? Bobo Marcos, horror movie ba yung kinukwento mo? Yung bumalik sa panahon ng dilim, bumalik sa panahon ng lagim. Di po ba makaka-reaction? Ibang klase din to si Bobo Marcos, no? Ang galing niya makata siya sa panahon ng dilim, sa panahon ng lagim. Pero given ni Guzman, hindi pwede magmalinis ang Pangulo dahil may bahid umano ng anomalya ang 2025 national budget. RG Group. Ayan o, si De Guzman, binabanatan niya ang Pangulong Duterte. Pagkatapos yung banatan ng Pangulong Duterte, binabanatan si Bobong Marcos. Ano ba talaga, De Guzman? Pakibigay nga yung gamot ng taong yan. Painumin nyo ng gamot yan. Gulo-gulo nyo eh. Ito po, pakinggan natin to. Ito, medyo magandang pakinggan natin to. Ito po yung magandang pakinggan. Ha? Pakinggan po ninyo to ha, para magkaroon kayo ng lesson plan. Oy, Bobong Marcos, pakinggan mo to ha. Pakinggan mo to. In the House of Representatives. A fighter, the incorruptible, uncompromising public servant. Ladies and gentlemen, Number 38 sa Palona, Senator to be Rodante Marcoleta! Bago po natin pakinggan si Senator Congressman Rodante Marcoleta, wag na wag po kayong maniniwala sa mga survey ha. Yung mga survey na yan, kabalintunaan yan. Wala man lang sa survey si Congressman Rodante Marcoleta. Ano kayo? Hello? Congressman, magsalita ka na. Magandang hapon po sa ating lahat. Kanina po sabi ni Senator Bato, kasama po siya sa mga nagbebenta ng suka. Yung iba naman po siguro ay bumibili ng suka. Alam po ninyo ako dahil sa hirap na dinaanan ko sa aking buhay, nangungutang po ako ng suka. Pero kahit po gano'n, kahit na tayong lahat ngayon na nandito ay pinaglihi lahat sa suka, tayo po lahat ay nakakakilala. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam. Alam din natin na lubog na ang ating bansa sa korupsyon. Hindi raw kumakain na suka. Hindi nyo alam ang pinagdadaanan namin mga suka at tuyo ang ulam. Kahit tayo, naaamoy lang natin ang suka. Pero sila hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa korupsyon. Kahit humirap ang ating bansa, 30% po ng pera ng kababayan na uuwi sa korupsyon. Tingnan po ninyo ang budget nyo ngayon. Budget natin sa taong ito, 36.325 trillion. Pag tinanggal mo po ang 30% dyan, ang dapat na national spending lang natin ay 4.5 trillion. Yun lang ang kailangan natin. Ano yung kanilang projected revenue? 4.8 trillion pesos. Alisin mo yung 30% na corruption, dapat 5.5 trillion yun. Sa mga tweet, ang gross revenue natin, kung wala ang corruption, will be 5.5 trillion. National spending, walang corruption, 4.5 trillion. Meron tayong surplus na 1 trillion pesos. Baliktad ang nangyari. Ngayon po, ang ating deficit, projected deficit, 1.5 trillion pesos. Katumbas ng mangungutang tayo, 122 billion pesos per month. 4.2 billion pesos per day.
or 173 million pesos per hour. Bakit po yung hindi kumakain ng suka, hindi niya maintindihan niya? Bakit tayo po na ipinaglihilan sa suka ang nakakaintindi niya? Napakalaki po ng problema at hamon na hinaharap ng ating bansa. Ang ginagawa nila ay para pagaway-awayin ng Pilipino. They impeach the Vice President even if there is no basis for it. Tama po yung sinabi ng mga kasama ko. Nung pong nasa Cagayan de Oro kayo, sinabi ko na, itaga mo ito sa bato, Senador. I-impeach nila ang Vice President. Nangyari na po. So, ang gagawin nila yun, even if the impeachment complaint was a handiwork of the 19th Congress, ang gagawin nila pagdating ng 20th Congress, pipilitin nila na doon nila litisin ng ating Congress. There is a constitutional issue here. Kailangan po ninyo yung abogado na makakarating sa 20th Congress. Kailangan po ninyo yung abogado na lalaban para sa inyo, para sa katuwiran. Kapagkat kung wala po kayong dadalhin na abogado doon na magtatanggol, our country will be going to the dogs. Hindi ko na po hahabaan ang aking sasabihin. Nagkakaintindihan naman po. Gusto ko na lang ikwento sa inyo, mag-inimbita po ako ng Filipino Inventor Society. Naparami po pala nilang nagawang invention. Ang Pilipino pala nakagawa ng karaoke, ng yoyo, ng bamboo incubator, ng 3-in-1 chimney, ng isang unsinkable portable boat, ng isang laser acupuncture device. Napakarami po. Pati pala banana ketchup, Pilipino pala naka-invento. Ang sabi ko po sa kanila, bakit hindi kayo naka-invento ng isang aparato na kailangan natin, lalong-lalo na sa panahon ng eleksyon? Katulad po ng isang scanner na kung saan yung po kumakandidatong senador ngayon, 65 yata sila lahat. Patadaanin po nyo sa aparato na yan para makita natin kung sino yung qualified. Madali po yun para hindi na mahirapan ng ating bansa. Pataanin po yung 65 na tumatakbong senador. Maniwala kayo sa akin, kapag kayong na-invento ng aparato na yun ay matino, alam po ninyo kung sino lamang ang lulusot doon. Ito pong mga kandidato ng PDP lang. Lahat po ay re-checkin ng aparato na yun. Maniwala kayo sa akin, sapagkat yung aparato na yun ay ginawa sa suka. Salamat po. Anak ka ng... Yung daw aparato na yun ay ginawa sa suka. Anak ka ng... Dahil pag dinaan mo daw si Bobong Marcos ay talagang tanso ang lilitaw. Ang galing po talaga ni Congressman Senador Rodante Marcoleta eh. Ang galing niya, di ba? O, pag niya natin. Saanin po yung 65 na tumatakbong senador. Maniwala kayo sa akin, kapag kayong na-invento ng aparato na yun ay matino, alam po ninyo kung sino lamang ang lulusot doon. Ito pong mga kandidato ng PDP lamang. Lahat po ay re-checkin ng aparato na yun. Maniwala kayo sa akin, sapagkat yung aparato na yun ay ginawa sa suka. Salamat po. Salamat. Halika dito sa bahay. Okay lang. Okay lang po. Grabe yung tapang nyo. Ako, nanonood ako.
Oy, Bobong Marcos, lahat daw ng dada na kandidato, PDP laban lang ang lulusot. Lahat hindi lulusot dahil yun daw makinarya yun ay gawa sa suka. Namo, Ang dami mong alam, Bobong Marcos. Bakit pinabili pa ng suka? Ang sinasabi mo, mantagin po ninyo yung mga kareaksyon na. Ganun pala kalaki ang ating magiging utang sa 2025. Mahigit 1 trillion. 1 trillion pesos. Ganun po kalaki ang mga kareaksyon. Mantagin po ninyo yun. Kaya naman dito mga kareaksyon, kailangan na kailangan po natin si Senador Congressman Rodante Marcoleta dyan po sa Senado. Isa pa pong dahilan dyan bakit kailangan nating siguraduhin iluklok si Senator Congressman Rodante Marcoleta ay sa kadahilanan po mga kareaksyon, sa kadahilanan sa impeachment po ni VP Sara Duterte. Huwag po kayong maniniwala sa survey. Hindi po totoo yung survey na yan. Alam po ninyo, gusto nyo manalo yung mga PDP laban? Gusto nyo manalo? I-share nyo itong video na ito. I-share nyo, huwag na kayong magsasalita. I-share nyo lang itong video na ito. 100% tinutulungan na po natin ang PDP laban. Wala kang pambili ng tarpaulin. Wala kang nahihiya ka sa mga kaibigan mo, sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo. Nahihiya kang ikampanya ang PDP laban. Ilagay mo to sa wall mo, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa TikTok. I-share po ninyo. Lahat po ng mga content creator na gustong gumamit ng aking content, malaya po kayong gamitin. Hindi ko po kayo anong tawag doon? Ika-copyright. Huwag na po kayo mag-email, mapapagod lang kayo. Gamitin nyo po. Marami kasi pong nag-i-email kareaksyon, pwede kong gamitin ang video mo. Kareaksyon, pwede ko bang gamitin ang video mo. Kareaksyon, pwede ko ba? Gamitin nyo po. Ito po kung makakatulong sa inyo bilang isang content creator at makakatulong sa ating mga kandidato, malaya po kayong gamitin nyo ang aking mga video. Mantagin po ninyo yan mga kareaksyon. Di po ba? Isipin natin, hindi ba nung nagdaang eleksyon, binibira mo yan at binibira mo, sinasabi mo magnanakaw. Ngayon, kasama ka sa entablado at pinatataas mo ang iyong kamay, nito sinasabi mo magnanakaw. I said, ahoy! Ang mga Marcos, billion, trillion ang korupsyon. Tapos ibubuto natin, talagang ang talino natin. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurap bang bansa na number 1 sa ekonomiya? Ikaw talaga. Kahit saan na tayo napunta, inaantay lang natin makakausap natin ngayon. Malamang nagbabakbakan na naman ang mga yan. Ha? Love lang mga kapatid ha. Araw ng mga puso ngayon, kalmahan nyo lang. Si Manny Pacquiao daw yun. Ay, naku po, ayun na. Congratulations, you are the best. Si Opo. party list din pala yung asawa ni Manny. Meron din. Nakita ko, hindi ba? Hindi mo ba nakita? Kasi Oo. nga, tinignan ko yung listahan na nilabas ng Wala. Kontrasaya. Ano yan? Ernest o Louis Vuitton? Hindi ko na sasabihin kung ano, pero second nominee siya ng isa sa mga party list ko. Talaga? Gulat nga ako, sabi ko, ay, si Ma'am Jinky din pala. Ano ang pangalan ng kanilang party? Gusto mo sabihin ko talaga? Ah, Diba? huwag na lang, baka ma-promote ko pa. Oo, wag na. Okay. Basta isa siya sa mga Oo. nominees ng isang party list group. Oo. Ikaw, ano kung gagawa tayo? Nag-iisip ka na ba? Hindi, Kasi lahat sa pwede baka tumakbo eh. pwede yung party list mo ay LV party list. Lumang bag, party list. Lumang bag. Oo. Ayoko. Ay nako, mamaya pag-uusapan po natin to. Alright. Laging busog pala. LV, laging busog. Yung pambabawi nga po sa party list election na yan at itong kumbaga sadya pong kabalintunaan itong Fair Elections Act dahil mukha po talaga lumalabas na unfair na po ito sa ngayon. Alright. Meron pong mga sumasang-ayon dito, may nagsasabi nga po na maganda itong choice na ito, talaga daw pong napapanahon na ito at meron daw pong track record sa mabilis na aksyon itong si incoming Secretary Vince Dizon, right? Vencio Vince. Opo, meron din po mga nagsasabi ngayon pa lang din na sandali lang, tandaan natin kung ano yung mga kontrobersyang kinasangkutan yan, etc. At kagaya po ng napakarami pong mga appointees, no, ng presidente, nagpalit, so bigyan po natin ng benefit of the doubt din po muna, no?
hintayin natin kung ano po ang kanyang ma-deliver para po sa bayan. Pero ngayon pa lang po, ang atin ho dito sa ating pong kaibigan na si Vince Dizon, ang atin po, alam niyo na marahil kung gaano kabigat ang responsibilidad dahil ang inyong sektor magmula sa Himpapawid sa yung airport issue natin, right? Yung pong land transportation, yung pong maritime natin, okay? At dito po sa land transportation na ito, iba't ibang mga sektor ito, sa tren at sa mga sasakyang panlupa. So doon pa lamang po sa train, ang laki na ho ng ating problema. Kaya ngayon pa lang po na nanawagan na sa inyo ang ilang mga sektor na unahin nyo yung mga problema po sa existing projects o sa right of way, at yan ang challenge dyan. Ang ating nga pong naulinigan na napakalaki ng problema po dito sa mga proyektong ito na ongoing at yung pong mga deal na pinasok nung past administration sa usapin po ng funding. Kaya daw po talagang ang sakit ng ulo ni Ginoong Bautista. Sa MRT 7 pa lang, ito po'y inaabangan ng ako mismo. Kasi makikinabang kami dito, dadaan po sa amin sa Commonwealth Avenue eh. At marami pong mga mag-aaral, marami pong mga manggagawa na nag-aabang dito. Kaya doon pa lang po sa final station nito, hindi ma-resolve. At maging mismo ho itong outgoing na USEC for Rail na si Regino, nagsasabi na kahit na po si Batman di kakayanin ito, kahit na po si Superman di kakayanin ito, Justice League na daw po ang kailangan dito. Meaning talaga pong pagsasama-samahin na silang lahat, si Wonder Woman, si Palos, si Captain Barbell, lahat na po ang kailangan magtulong-tulong. Correct. Oo. At ang malaking issue din po dito, yung corruption, mga kapatid. Sa usapin din po noong mga pagbayad ng ilang LGUs doon sa pagtitirikan ng mga istasyon ng tren. Hindi may tatanggi. Yung usapin po ng right of way, yun, naku, sa simula pa lamang MRT 7, ang dami na hong problema